Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Naku po, ano itong sagot ni Claire Castro na tinawag niyang user si Senator Amy Marcos at VP Sara. Tapos si BBM ang kawawa kasi si BBM ang ginamit ni VP Sara at Amy Marcos. Wala, anong nangyari para yatang baliktad ah? Anong nangyari kay Claire Castro? Ano bang pinagsasabi niya? Galing ba ito kay BBM na tatawagin niya ang kanyang kapatid na user? Nako po. Kasi tinanong si Claire Castro hinggil sa kung ano ang kanyang reaksyon noong sinabi ni VP Sara na parang hostage niya si Senator Amy Marcos na kung saan pupunta si VP Sara ay palaging nakasunod o nandyan si Senator Amy Marcos. So natanong niya ng mga netizen at na-explain daw ni VP Sara na si Senator Amy Marcos ang siyang magpapauwi kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Kaya dala-dala ni VP Sara Duterte si Senator Amy Marcos. Pero iba ang interpretasyon ni Claire Castro. Tinawag niyang user. Hala ka. And do you think papalakpasin ito ni Senator Amy Marcos? Sabi pa ni Senator Amy Marcos, kami pa talaga ni Inday ang user? Sure kayo? O eto kabibig ha. Ito ang sagot ni Senator Amy Marcos. Akala kasi ni Claire Castro na hindi sasagutin siya ni Senator Amy Marcos. Itong si Claire Castro ba, feel ko talaga sa kanya galing lahat ng mga statement na yan. At masyak na lang si BBM na, ay, sinabi ko ba yan? Hala, sino may sabi? Diba? Itong si Claire Castro, gawa-gawa lang talaga na istorya. Pero we don't know, diba? We don't know. Kasi hindi naman given yung mga tanong ng mga media. 'Di ba? Hindi naman given or scripted yung mga tanong ng media. Or posible before magpa-press con si Claire Castro ay merong one-on-one meeting si BBM at Claire Castro. So every day mag-uusap si BBM at Claire Castro para sa mga posibleng katanungan ng mga media men or alam na, swerte naman ni Claire Castro, no? Every now and then, makausap si BBM. Pero sabi ng iba, baka ka Claire Castro lang yan. So bali, sinisiraan ni Claire Castro si Pangulong Bongbong Marcos. So sinisira ni Claire Castro ang magkapatid. Si Bongbong Marcos at si Amy Marcos pinagsabong ni Claire Castro mga kabibig. So agad-agad naman nag-react si Senator Amy Marcos, kami pa talaga ni Inday ang user. Sure kayo? Nako, Claire Castro, nagpalabas ka na naman ng bagong issue ha? Alam ba ito ni BBM? Or baka si BBM walang alam sa mga pinagsasabi mo. Nako po. Ito ang, kasi sa isang press con kanina, naku si Claire Castro, trending na naman. Pinag-uusapan na naman si Claire Castro. Ito kasi ang sagot ni Claire Castro, noon tanungin siya, wait mo na ka, Claire Castro ha, noon tanungin siya, deal ng manggagamit at nagpapagamit. No. Palacio hits VP Sara's hostage remark on Senator Amy Marcos. Malacanang fired back at the Vice President Duterte after she said in Malaysia that she will not only release Senator Amy Marcos once former President Rodrigo Roa Duterte returns to the Philippines. Palace Press Officer Claire Castro dismissed the remark, saying President Bongbong Marcos is not involved in any such agreement. Hala, boba namang sumagot. Bakit dapat i-connect kay Bongbong Marcos? Ito ba yung sinasabing hostage? Mukhang kasunduan itong dalawang tao. Isang manggagamit at isang taong willing magpagamit. Hala ko. Ang Pangulo ay walang partisipasyon dito. Sino ba nagsabi na si BBM ay kasali sa circle nila? Claire Castro, lawakan mo naman yung pagkaintindi mo sa question. Sabi dito, kung sanay nakipag-ugnayan ang Vice Presidente sa kanyang kaibigan, baka hindi umabot sa ganitong krisis sa Siquijor. Uy, bakit biglang naging Siquijor ito? Ay naku, Claire Castro. So ito ang interview kabibig. Ang pagsagot ni Claire Castro sa katanungan. Ewan ko ka talaga kay Claire Castro. Go. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos?
Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Wala, bakit mo, nakakatawa lang, bakit mo dapat i-connect ang Pangulo? Of course naman, sino ba nagsasabi na may partisipasyon ang Pangulo? Alam mo namang nagkalamat na ang kanilang relasyon. Claire Castro, sagutin mo ng straight to the point. Huwag mong isali ang Pangulong Bongbong Marcos, pasensya na kabibig ha, sa issue ni na VP Sara at Amy Marcos, di ba? Kailangan ba talaga si Bongbong Marcos palaging part sa mga statements mo? Palaging, parang pinag-aaway mo Pinag-aaway mo yung itong tatlong to di ba? The President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Oh. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa... So sino ang user? Si VP Sara? Ang magpapagamit si Amy Marcos? Or si Amy Marcos ang user? Or ang nagpapagamit si VP Sara? Or ang dalawa ay user? Paano sila naging user? Di ba nanalo si Bongbong Marcos dahil kay VP Sara? Let's face the reality. Kaya nga, humihingi ng tulong sila Senator Amy Marcos kay VP Sara kasi sure silang matatalo sila kay Leni Robredo. Nakalimutan mo ba yan, Claire Castro? At talagang galing yan sa bibig ni Senator Amy Marcos. Wow, big word, user. Sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Wow. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Ha? Hindi ko mag-gets. Anong connection ni VP Sara sa krisis sa Siquijor? Di ba? So kung nakipag-usap si VP Sara sa kanyang kaibigan, hindi magkaroon ng krisis sa Siquijor. Hala, hawak ba ni VP Sara ang nangyari sa Manico Bridge? Hala, oh my goodness, ano yun? Anong statement yun? So hindi nakipag-usap si VP Sara sa kanyang kaibigan. Ang gulo-gulo, mga kabibig. Naguguluhan ako sa statement. Para lang talaga maituwid niya ang kanyang statement. Para masira lang si VP Sara. Grabe naman sila. Oy. Kaya sabi-sabi, nagkatwad-tualin, nagka-topsy-turvy. Wow. Nagka-topsy-turvings. Ang mga wordings ni Muday. Kaya parang ngayon, pinagtatawanan ka naman ng tao. Hindi ko magets bakit si VP Sara ang magiging rason na nagkaroon ng krisis sa Siquijor. Kung sana nakipag-usap si VP Sara sa kanyang kaibigan, hindi sana aabot ng krisis. Ha? Naku, ano ba? O hindi ko magets ang point niya. Oy, anong nangyari? Di ba? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Appointed ka lang, Attorney Claire, tama po ba? Di naman po kayo binoto para makarating dyan sa palasyo, tama. Ikaw, Claire, ayaw palabi og yawit. Abot panahon, wala na amo ni mo, lies na pud ka diha. Lahat na lang ng kilos at gawa ni VP, may comment si Auntie Claire. Di kaya insecure si Auntie Claire kay VP? Baka mamaya pati pagtain ni VP, may comment siya. Deal ng manggagamit at nagpagamit. Sana magkaroon ng konting class itong word choice ng madam na ito. PCO man unta, pero mura man og gasabong ning bayhana. Di ba? Pinagsasabong niya. Instigator, provoker, agitator, di ka na nakakatulong, ma'am. Sa mga makabasa, wag lang pong magalit sa akin. Patawad po. Ito, hoy, yung amo mo ang manggagamit, Claire, na walang utang na loob na traidor, sabi ng isang netizen. Wow! Sinisisi pa si VP sa power crisis sa Siquijor. Sino ba ang presidente? Patawa talaga tong si Auntie Claire. Boba. Nagugulungan talaga ang klikas. Pati crisis sa Siquijor, sinisisi si VP Sara. Diba?
Kalerki, oy. Ang gulo-gulo. Tapos meron pa tayong spokesperson na ganito magsalita. Ano kabibig? Kaya sabi ni Senator Amy Marcos, kami pa talaga iniinday ang user. Sure kayo? Sure kayo? Sure ka, Auntie Claire Castro? Diba? Ito pa. Best tandem, Sarah and Amy for 2028. Nako, lalong manggigigil si Auntie Claire sa sigaw ng Sambayan ng Pilipino, VP Sara at Amy sa 2028. Diba? Matatalinong pag-iisip ng mga naniwala po sa inyo, ganun lang yon, Sen at VP. Magandang preparation sa 2028, North and South solid. Ito po, huwag magpa-stress, Senator Amy Marcos, sila ang ma-stress sa inyo. Ang gandang-ganda mo naman, habang nagdagdag edad, mas lang bumabata at gumaganda. Action speaks louder than word. Oh! So yon kabibig ha, yon ang banat ni Attorney Claire Castro laban kina VP Sara at ni Senator Amy Marcos na manggagamit at yung magpapagamit. At si VP Sara pa ang ginawang rason ni Claire Castro na nagkaroon ng krisis sa Siquijor. Wow! Ganon kalapad ang pag-unawa ni Claire Castro, mga kabibig. Wait nga, balikan nga ulit natin yung statement ni Claire Castro para kasing nataranta ako eh. Parang ano ba? Nakakain ba itong si Claire Castro? Anong iniisip niya palagi? Didepensahan ang presidente kahit mali-mali? Ito kabibig. Again. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user. Sino ba magsabi may agreement sila? Pati statement ni Bibi Sara, gawin mong agreement or deal? Ay. And a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontrata nilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Iwan ko. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Dapat lang tuloy-tuloy siya magtrabaho at focus kasi Pangulo siya eh. Anong gusto mong sabihin, Claire? Uupo lang ang Pangulo? Eh di ba si VP Sara hindi na membro ng kabinete? Hindi na siya membro ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung lalabas na si Bongbong Marcos sa ibang bansa, si VP Sara hindi na niya ina-acknowledge. 'Di ba? So natural. Focus si Bongbong, dapat mag-focus siya para meron siyang tawag dito, proyekto na ipanghambog niya na nagawa niya sa kanyang administrasyon. Gusto niyo ba ang presidente upo-upo lang ginagawa niya for 3 years? Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. Natural, problema yan. Dagdagan talaga. Don't tell me, problema na yung mga taga-Siquijor yung problema ng gobyerno ngayon. Ano ka ba, Claire Castro? Normally, araw-araw, dumadagdag padami ng padami ang problema ng gobyerno kasi hindi sinusolvad or walang solusyon si BBM. Puro lang ayuda ang naisip yung solusyon. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Narinig nyo kabibig? Sinisisi pa si BP Sara sa krisis ng Siquijor na posibleng hindi sana dumaan na ang krisis ng Siquijor. So hawak ni VP Sara ang krisis ng Siquijor. Ay matakot ka, Claire. Matakot ka kasi hawak ni VP Sara ang mga krisis. Baka magkaroon ka ng krisis later on. Hindi natin alam. Ay, nako kabibig. Nataranta na sila, no? Harata naman. Naramdaman nyo ba yung taranta nila? Kung paano nila didepensahan si Bongbong Marcos? Kasi malapit na ang 2028 eh. Naramdaman nila sa panahon ng eleksyon. Walang power si Bongbong Marcos. Talo yung alyansa ni Bongbong Marcos. So, kailangan magpabilib si Bongbong Marcos. Sabi ni Claire, nadagdagan ang problema ni Bongbong Marcos. Trabaho si Bongbong Marcos. Magtrabaho siya kasi presidente siya eh. Kasi for 3 years, wala nakita ang mga tao sa kanya eh. So, kailangan mag-double
triple effort, quadruple effort, gawin niya. Para ipakita talaga na he is a working president at hindi siya weak president. So yun lang po kabibigyan ating latest development for today. Don't forget to like, subscribe, and share the video. Bye everyone! See you next time!